lamang ang mga driver na nakauwi mula sa 137 na pinangakuan ng trabaho sa Dubai. Ang ilan sa kanila, nakausap ko sa Overseas Workers Welfare Association o OWA. Bakit ba kayo stranded? Inopera nga kami ng magandang trabaho, wala naman. Inabot kami ng kulang-kulang 3 buwan hanggang magutom kami. Hanggang magmulot kami ng basura ro na pwede ibenta. Makakain kami. Nahabag ako dun sa mga kababayan natin. Nung pumunta sila sa Dubai, ang hinahangad lang naman nila ay magandang buhay para sa pamilya nila. Tapos biglang ang kapalit, gagawin silang scavengers ng basura. Ako may sariling van, binenta ko. Bilhan pa mo! Maganda offer 5,200 dirhams ang sweldo ron Ang laki nung give up nila para lang sa isang pangarap, yung mga ibang bansa, yung isa sa kanila, hindi mo na pinagamot yung anak, yung isa sa kanila, nagbenta ng van, yung isa, sinangla yung lupa. Kinabukasan ito ng pamilya nila Tapos ngayon, dahil sa kawalang hiyaan ng isang agency, nasira na kaagad yung kinabukasan, hindi lamang nung taong OFW na yun, kundi ng buong pamilya niya. Wala na akong trabaho, utang pa nangyari. Nakabarihan kami. Ilan ang utang niyo yun? Sa lahat-lahat ma'am, maabot ang 405,000. At pinakamasaklap doon, ang nanloko sa kanila, kapwa nila Pilipino. Nakakalungkot yun. Yun ang mas nakakalungkot para sa akin, na merong mga Pilipino na kayang lukohin, na titiis, na mabuhay ng ganon yung mga kapwa nila Pilipino para lang sa sarili nilang kasakiman, sa sarili nilang kapakanan. Sa pagbalik ng mga driver sa Pilipinas, hangad nila na malaman ang katotohanan. Tinulungan sila ng isang non-government organization. Ang pagkakaiba sa kaso na ito ay lisensyado yung ahensya. Kaya naniwala sila, ang CYM International, binigyan sila ng employment visa, binigyan pa ng tourist visa. Napakaraming violations dito sa kasong ito. Una, mali yung placement fee, masyadong malaki. Halos doble, higit sa doble yung singil. Napaka-onerous ng terms and conditions, Tatlo yung mga bus drivers, ginrupo sa tatlo, o hindi makapagbayad ng monthly payments, sagot ng dalawa, maski hindi sila magkakakilala. Pagkatapos nun, hindi dated yung cheque, walang petsa. Pangatlong violation, wala naman palang trabaho. Dahil mismo yung kumpanya na sabi nilang tatanggap dito sa mga mahigit 100 na bus drivers, freeze hiring. Paliwanag ng Philippine Overseas Employment Agency o POEA, natupad ng CYM International Services and Placement Agency Incorporated ang lahat ng kanilang requirements, kaya binigyan nila ito ng lisensya. As application for issuance of license, they must present 100 job orders to New Market for land-based and 50 job orders to sea-based para ma-determine natin na sila ay kaya nila na mag-deploy doon sa New Market. Hindi namin naman alam na nung mag-rehistro yung mga taong yan, nung in-evaluate namin yung kanilang dokumento, wala naman kami nakitang mali sa kanilang dokumento at wala naman kaming inkling na gagawin nila ito. Kahit naman siguro anong ingat namin na pag-evaluate sa kanilang dokumento nung kanilang sila ay magpalisensya, in-interview namin sila at nakikita naman namin sila ay sincero sa pagtupad sa alituntunin namin, hindi namin alam na at the back of their minds pala o kaya in the process of doing business, nagawa nila ito. Sa ngayon, under preventive suspension o pansamantalang ipinasara ng POEA ang CYM Agency. Sinubukan namin kunin ang pahayag ng agency pero hindi na makontak ang may-ari nito na si Connie Paloma. Kung hindi lang talaga na media at saka hindi talaga na nakasuhan na ang tuloy-tuloy pa rin yung kanilang panloloko sa mga tao. Pag na-resolve yung kaso, whether malaman natin kung sila ba ay liable o hindi liable, then that's the time na malift yung preventive suspension. Habang ang lending company naman, naglabas ng isang statement na nagsasabing wala silang direktang kinalaman sa CYM Agency. Naghain na ng reklamo ang mga nakauwing bus driver sa CIDG. Hindi lang administrative case, kundi criminal case na ang hinaharap ngayon ng CYM Agency. Now, the case that we filed against that agency is violation of Republic Act 8024, which is the Migrant Workers and Filipino Overseas Act of 1995.
kinalampag ko na si Pangulong Gloria Macapagal at kahit man lang tingnan kami, asikasuhin kami. Wala, dumaan yung 1 linggo, ala pa rin nangyayari. Ang hinihingi namin ay yung mapawala ng visa yung aming lending. Wala kaming bayaran at makasuhan ang CYM agency na sobrang hinawa nilang panluloko. Matapos lumabas sa telebisyon ang kanilang kwento, nabigyan na ngayon ng trabaho doon ang ilan sa mga na-stranded sa Dubai. Pero ang mas maraming hindi pinalad, naghihintay pa rin na makauwi ng Pilipinas. Kumusta kay Jane, sa asawa ko, sa mga anak ko, sa mga magulang ko, magulang niya. Maraming salamat sa mga support ko. Pagdasal nyo lang kami dito, mag-imayos kami. Pinoy number 1. Sa akin 2 anak, huwag kayong mag-alala. Sa akin asawa. Kung ako'y nakita nyo sa TV, huwag kayong iiyak. Lagi kayong masaya. Survive na kami rito. Ako po si Roger L. Castañeda. Ako po nagtatrabaho kasalukuyan sa China. Ito na kong pangalan Belen, Haurelan, Madiklom, Castañeda. Kasi misis na ako. Tapos mga 11 years na kami sa China. Tumutugtog. But every year umuwi kami sa Pilipinas. Sumulat sa Pamirigang kumanta. Singer. Love ko yung pagiging singer. Naunang umalis yung asawa ko, may kumuha po sa kanya na gagawin daw po siyang singer doon. Makalipas ang mag-iisang buwan, sumunod din po ako. Dahil ang gusto ko po ipag-uwi, pabalikin sa Pilipinas para sabi ko, mas maganda, magkasama, ang pamilya, buo, yun ang importante. Pero ang nangyari, pagdating ko po ng China, na-offeran din po na kung marunong daw kumanta, sabi ko, marunong po. Kaya ang ginawa ko sinubukan ko rin po mag-audition, nakapasa naman po. Kaya simula po nung nagsama na kami mag-asawa, tumutugtog kami. Ito yung bunso ko, si Ben Mark. Nakagraduate ka lang ngayon. Ito, mati ka naman sa mga festival. Hello, Max! Meron ako dyan! Sa Baras. Baras! Nakabakasyon ngayon sa Pilipinas ang mag-asawang Bing at Roger. Kinwento nila na napakaswerte nila sa kanilang trabaho bilang mga musician sa China. Pero may ilang Pinoy silang nakilala doon na hindi singswerte. Naluloko sila sa agency. Sabi na ng agency, sige, bibili kita ng visa. Yung pala hindi. Minsan naman yung iba, ito, sige, bigyan mo ako ng 6,000, bibili kita ng 6 months visa. Yung pala, hindi totoo, feke. So, kawawa. Doon ngayon, pag peke ang visa mo, kinukulong. Hindi lang naging hingahan ng mag-asawa matapos nilang